Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Saksihan! Isang araw bago tumestigo sa sariling impeachment trial, Chief Justice Renato Corona, kampante at buo ang loob. Hindi po kayo kinakabahan for tomorrow? Walang kakaba-kaba. Pakikipagpulong ni Pangulong Aquino sa Executive Minister ng Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo. Wala raw kaugnayan sa balibalitang ilang emisaryo ng INC ang nambabraso umano para maabswelto si Corona. Immigration server sa NAIA Terminal 1 bumigay ng mahigit 5 oras. Mga pasahero, mano-manong sinala ng mga immigration personnel. Bossing Vic Soto, kakandidato nga ba sa pagka-mayor ng Quezon City sa 2013? Makakatapat na nga ba si Mayor Herbert Bautista? Sa showbiz saksi, mga die-hard fan ni Lady Gaga, kanya-kanyang gayak sa unang gabi ng concert ng kanilang idolo. Mga grupong kontra sa concert, nagsagawa naman ng prayer vigil. Pamumula ng araw dahil sa pagtakip ng anino ng buwan, nasaksihan sa Pilipinas at iba pang karatig bansa. At ang kwento ng asong matyagang ginagabayan ng among paralisado para ligtas na makatawid sa kalsada. Ang inyo pong napapanood ay ang mismong performance ni Lady Gaga sa unang gabi ng kanyang The Born This Way Ball sa Mall of Asia Arena in full force at todo costume naman ang ilang diehard fans para panuorin ang concert ng pop singer. Ito ay kahit kabila ang mga protesta para ipahinto o kaya i-boycott ang pagtatanghal. Pero hindi lang po ang concert ni Lady Gaga ang inabangan ngayong araw ng Lunes. Sinaksihan din ng maraming Pilipino ang annular solar eclipse. Yan po ang pagtatakip ng buwan sa araw kung saan nagmimistulang singsing ang araw. Walang kakaba-kaba. Yan po ang pakiramdam ni Chief Justice Renato Corona sa bisperas ng kanyang pagtestigo sa sariling impeachment trial. Handang-handa ng araw at buo ang loob ng punong maestrado. Katunayan, hindi na raw siya nag-practice ng sasabihin kasama ang kanyang mga abogado. Saksi si Lia Manyalak del Castillo. Basta ka? Okay lang? Okay ka? Ikaw sir, kamusta ka? Okay. Hindi po kayo kinakabahan for tomorrow? Walang kakaba-kaba. Ito ang pahayag ni Chief Justice Renato Corona sa bisperas ng kanyang pagsalang sa witness stand sa sariling impeachment trial. Pinakaaabangan ang pagharap ng punong mahistrado sa impeachment court bukas sa pag-asang mabigyang linaw ang mga alegasyon laban sa kanya. Kabilang na ang umano'y milyon-milyong dolyar sa ilang bank account. Gayon din ang pagkiling daw ni Corona sa kampo ni dating Pangulong Gloria Arroyo sa paglalabas ng Supreme Court decision pabor sa pag-alis nila sa bansa. Sabi ni Corona, ipinagpapasa Diyos niya ang lahat. Sa misa sa Korte Suprema kanina, dalangin ng kapwa Batanggenyo ni Corona na si Lipa Archbishop Ramon Arguelles sa pinangunahang misa, magkaisa na ang bansa. Naging mailap naman si Corona ng tanungin tungkol sa pagtulong umano sa kanya ng Iglesia ni Cristo, gayon din sa pagbisita ng Pangulo sa tanggapan ng Iglesia. Hindi ko alam. Sa gitna ng ipinahayag na kumpiyansa, hindi na raw nag-practice pa si Corona kasama ng kanyang mga abogado. Kaya mismo ang defense panel niya, hindi raw alam ang mga isasagot ng punong mahistrado sa paglilitis bukas. May mga bagay na hindi na namin pwedeng pakialaman, hindi na namin pwedeng ipaliwanag. It is his ball game. Ang pagsalang bukas ni Corona sa witness stand, sasabayan ng pagkilos bilang suporta ng ilang empleyado ng Supreme Court. Tulad ng sinabi niya, walang iwanan at hindi siya bibigay sa pressure ng Malacanang at mga invento lang. Ang prosekusyon naman, nagsagawa raw ng mock trial bilang paghahanda. Mangunguna naman sa cross-examination sa punong mahistrado si Lead Private Prosecutor Mario Bautista, katuwang sina Attorney Arthur Lim at Jose Justiniano. The prosecution is confident that we have presented a very, very strong case against the Chief Justice. Maging ang mga senator judge excited na sa magiging testimonya ni Corona. Regardless, ika nga, no, of
our political affiliations, regardless of whether we are supportive of this administration or not. As mga senator judges, mukhang merong near unanimity or pagkakasundo na pinakamainam na humarap siya at ipaliwanag yung mga paratang laban sa kanya. Tignan natin, lahat ang bansa ay nag-aantay ng paliwanag sa lahat ng mga aligasyon na ilinalagay sa harap ni Chief Justice Corona. Handang-handa na rin ang seguridad sa Senado. Ang mga relihista hindi raw palalapitin at hanggang film center lang papayagan, makakorona man o kontra. Yung mga banner po, yung mga kamiseta, please don't wear them when you come to the session hall. We will not allow this. Let's say, I am anti-corona, I'm pro-corona. Hindi po pwede yun. Ako si Lia Manyalak del Castillo, ang inyong saksi. Nakipagpulong naman si Pangulong Noynoy Aquino kay Iglesia ni Cristo Executive Minister Eduardo Manalo. Pero agad nilinaw ng palasyo na wala itong kinalaman sa bali-balitang pambabraso umano ng ilang emisaryo ng INC para iabsuelto ang punong maestrado. Saksi si Teresa Andrada. Sa mismong Central Office ng Iglesia ni Cristo, sinadya ni Pangulong Noynoy Aquino si INC Executive Minister Eduardo Manalo para sa pulong mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At ayon sa palasyo, isa raw sa mga napag-usapan ng dalawang leader ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Yes, the impeachment was discussed as one because it's one of the burning issues of the day. The President explained to Ka Eduardo the reasons for the impeachment, that this is part of his reform agenda. And basically, it was just to touch base with the Iglesia ni Cristo. Pero paglilinaw ng palasyo, wala raw kinalaman ang pulong kanina sa bali-balitang pambabraso umano ng INC sa ilang senator judge para i-acquit si Corona na bukas na haharap sa impeachment court. Bago pa raw magsemana Santa ay pinlano na ang pulong dahil matagal na umanong di nagkikita ang dalawang leader. Matagal na itong they tried to fix the schedule on both parties. It was only last Monday na nagkaroon po ng it was only this Monday nagkaroon po ng confirmation of availability of both parties to meet. It has nothing to do with the headline in your paper. Maging sa Senado, itinanggi ng ilang senator judge na may kumausap sa kanila mula sa INC para iabsuelto ang punong mahistrado. Walang pumupunta sa akin. I quarantined myself already. Nobody has come to me. Walang lumalapit sa akin. Yung mga nakakausap namin na tiga-iglesia hindi nabanggit kahit minsan yung impeachment. Well, I would prefer not to, di ba? As much as possible para kumbaga sa mas mainam na yung we maintain yung ating impartiality, neutrality. Ang kampo ng depensa na pinamumunuan ni retired Justice Serafin Cuevas na miyembro ng Iglesia ni Cristo, ayaw raw bigyan ng mali siya ang pagkikita ng Pangulo at liderato ng INC. Kami po naman ay naniniwala at mataas po ang aming paniniwala sa ating mga senator judges na hindi po sila magpapa-influensya, hindi po sila magpapabili, hindi po sila magpapahimok. Teresa Andrada, ang inyong saksi. Samantala, umuugong ang bali-balitang tatakbo ang aktor at TV host na si Vic Soto sa pagkaalkalde ng Quezon City sa 2013. At ngayon pa lang may panawagan na kay Bossing ang posible niyang makatunggali na si Quezon City Mayor Herbert Bautista. Saksi si Leia Alves. From Bossing to Quezon City Mayor Vic Soto, yan ang usap-usapang bumulaga sa publiko matapos ang panayam ng Super Radio DZDD sa kapatid niyang si Senador Tito Soto na bago naging senador ay naging vice mayor muna ng lungsod. Wala pang announcement, wala pang desisyon. Pero ikino-consider, sir? Pinag-uusapan. Hindi pa raw available si Vic Soto para magkomento ayon sa tape office. Kumpanyang may hawak sa Itbulaga. Habang si Senator Tito Soto, ilag na muna sa issue sa huli naming panayam. Sakaling matuloy, magkakaharap sila ni Quezon City Mayor Herbert Bautista na kinumpirma ng tatakbo sa 2013.
Ako, tatakbo ako ng mayor ulit ng Quezon City sa 2013. Marami naman tayong nasimulan na programa. Dahil minsan din sila nagkasama sa ilang TV shows, may mensahe si Bautista kay Bossing Vic. Bossy, huwag naman sana. Yung ganun. Totoo naman, sincere naman yun eh. Because I know he also knows that I have something for Quezon City. I still have plans for Quezon City. Magkasama sa Partido Liberal sina Mayor Bautista at ang anak ni Senator Tito Soto na si Gian na konsehal sa 3rd District ng Quezon City. Maaari rin daw na tumakbo muli sa konseho ang isa pang anak ni Senator Soto na si Lala. Nakaalyado rin daw nila. Kaya sana raw, huwag muna silang magbanggaan ni Bossing. Let's hope he changes his mind. If he decides to run, then wala akong magagawa. But as far as I'm concerned, if he does not run, thank you very much, Kuya, dahil ano naman yan eh. I know you can manage the city, but I know also that you want me to be successful as mayor of Quezon City. Ayon sa political analyst na Simon Casiple, sa karanasan ng Quezon City, nagiging seryosong banta ang mga celebrity na tumatakbo mula konseho hanggang mayor. Pero di raw ito sure ball formula gaya ng napatunayan noong 2001 nang matalo sa pagka-mayor ang yumaong aktor na si Rudy Fernandez kay House Speaker Sonny Belmonte. Kaya aabangan pa rin kung uubra ang star power ni Bossing Vic. Pwede mo sabing untested. I'm not saying na hindi niya kaya. Pero walang basis at this time to say, na he can do it. He can manage the city. Ako si Ray Alves, ang inyong saksi.